basura. Iyan ang turing mo sa akin pagkatapos ng 5 taong pagsasakripisyo, Rico. Akala mo ba ang tagumpay mo ay dahil sa sarili mong galing? Nagkakamali ka. Lahat ng tinatamasa mo ngayon ay utang mo sa babaeng itinapon mo sa madilim na bodega. Ngunit tandaan mo ito, ang muling pagbangon ko ay ang siyang magiging huling hininga ng iyong korona. Handa ka na bang makilala ang tunay na Clara? Mag-impake ka na at lumipat sa bodega, Clara. Masyado nang masikip ang mansyong ito para sa ating tatlo. At sa totoo lang, nakakasuka na ang makita ang pagmumukha mo rito sa loob ng 5 taon. You are nothing but a burden, a charity case that I'm tired of supporting. Sa gitna ng marangyang sala ng kanilang tahanan, ang bawat salitang binitiwan ni Rico ay parang matalim na balisong na paulit-ulit na itinataksil ang aking pandinig. Walang bahid ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Walang kahit katiting na bakas ng pagsisisi sa kanyang boses. Sa tabi niya, nakaupo si Sanya, ang babaeng ilang buwan pa lamang niyang kakilala, pero tila may hawak na ng buong mundo niya. Nakasuot ito ng pulang bestida, na kasing pula ng puot, na nagsisimulang mag-alab sa aking dibdib, habang ang kanyang mapanuyang namang ngiti ay sapat na upang durugin ang anumang natitirang dignidad sa aking pagkatao. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking paningin sa aking mga kamay. Hawak-hawak ko ang isang maliit na tray kung saan nakapatong ang paboritong kape ni Rico. Ang kapeng tinimpla ko ng may pagmamahal dahil ngayong araw ang aming ika-5 anibersaryo. 5 taon ng pagtitiis, 5 taon ng pagtatago sa anino ng kanyang tagumpay at 5 taon ng paglimot sa sarili kong pangalan upang maging asawa lamang ng isang Rico Alferos. Ang init ng tasa ay humahapdi na sa aking palad, ngunit mas mahapdi ang katotohanang ang lalaking pinag-alayan ko ng lahat ay siya ring lalaking nagnanais na itapon ako sa basurahan. Rico, anibersaryo natin ngayon. Ang aking tinig ay halos isang bulong na lamang, kasing hina ng isang kandilang malapit nang mamatay sa gitna ng malakas na hangin. Isang malutong na tawa ang pinakawalan ni Rico. Isang tunog na puno ng pangungutya na tila ba ang aking mga salita ay isang malaking biro. Tumayo siya mula sa kanyang kinauupuan at lumapit sa akin. Hinablot niya ang tasa mula sa tray at bago pa ako makakilos, dahan-dahan niyang ibinuhos ang mainit na likido sa aking mga kamay. Hindi ako sumigaw. Ang sakit ng balat na napapaso ay walang-wala kumpara sa lamig na bumabalot sa aking puso. Ang singaw ng kape ay humalo sa amoy ng aking mga pangarap na unti-unti nang nagiging abo. Anibersaryo? Yan ang problema sa'yo, Clara. Masyado kang nakakapit sa nakaraan. Look at Sanya. She's young, she's brilliant, and she's the face of the new vanguard. Habang ikaw, you look like a ghost wandering in my house. You're dragging me down. Pagkatapos niyang magsalita, ay marahas niyang binitawan ang tasa. Ang tunog ng pagbagsak nito at ang pagkabasag ng porselana sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, kasing ingay ng pagkawasak ng huling hibla ng aking pag-asa. Lumapit si Sanya at kumapit sa braso ni Rico. Ang kanyang boses ay malambing ngunit puno ng lason. Babe, don't be too harsh. Baka nakakalimutan niya lang na kung hindi dahil sa'yo, baka pulubi pa rin siya sa kalsada. Let's go! We're late for our celebration. Hinila ni Rico si Sanya palabas ng pinto. Iniwan akong nakatayo sa gitna ng sala, nakatingin sa mga piraso ng basag na tasa at sa aking mga kamay na unti-unti nang namumula. Bago tuluyang makalabas, lumingon si Rico at nag-utos sa mga kasambahay na tila ba ako ay isang hayop na dapat iligaw. Dalhin niyo siya sa bodega sa likod. Ayaw kong makita ang anino niya rito pagbalik ko. And lock the door. She needs to learn her place. Habang hinihila ako ng mga tauhan patungo sa madilim at malamig na bodega sa dulo ng hardin, ang bawat hakbang ko ay tila paglubog sa isang kumunoy ng kawalan. Ikinulong nila ako sa loob kung saan ang tanging liwanag ay ang mula sa isang maliit at may rehas na bintana. Ang ulan
ay nagsimulang pumatak sa bubong, isang malungkot na ritmo na tila nakikiramay sa aking pag-iisa. Napasandal ako sa malamig na pader. Ang aking mga daliri ay dahan-dahang humawak sa isang nakatagong pendant sa ilalim ng aking damit. Isang gintong selyo na may tatak ng pamilyang matagal ko nang tinalikuran para sa pag-ibig. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi habang ang bawat patak ng luha ay humahalo sa dumi ng bodega. Bakit ko ba hinayaang umabot sa ganito? Bakit ko piniling maging isang alikabok sa ilalim ng mga paa ng isang lalaking kailanman ay hindi nakita ang tunay kong kinang? Ang katanungang ito ay paulit-ulit na umuukit sa aking isipan, kasing talim ng bawat patak ng ulan na tumatama sa tuyong lupa. Hindi ko akalain na ang bodegang ito, na dati ay imbakan lamang ng aming mga lumang alaala at gamit na hindi na kailangan, ay magiging isang malamig na libingan ng aking huling pag-asa. Ang bawat panginginig ng aking katawan sa ilalim ng basang damit ay tila isang paalala na ang pag-ibig na ipinaglaban ko ay isa lamang palang malupit na biro. Ang kadiliman sa loob ay kasing pait ng katotohanang ang lalaking tinawag kong asawa ay masaya ngayong nagdiriwang sa loob ng marangyang mansyon habang ako ay unti-unting nilalamon ng lagnat at pait. Sa kabilang dako ng hardin, naririnig ko ang mahinang tunog ng musika at ang malakas na tawanan ni Rico at Sanya na nagmumula sa bukas na bintana ng dining room. Ang bawat halakhak ni Sanya ay tila mga karayom na tumutusok sa aking pandinig. Kasama rin nila ang aking biyenan na si Doña Imelda na walang ginawa kundi iparamdam sa akin na ako ay isang malaking pagkakamali sa buhay ng kanyang anak. Ang amoy ng masasarap na pagkain ay pilit na humahalo sa amoy ng amag at alikabok sa loob ng aking piitan. Isang mabalasik na paghahambing ng aking kasalukuyang kalagayan sa buhay na dati kong pinangarap na buuin kasama siya. Inumin natin ito para sa bagong simula ng Vanguard at para sa paglalaho ng malas sa buhay mo, Rico. Ang boses ni Doña Imelda ay puno ng kagalakan na tila ba ang pagtatapon sa akin sa bodega ay isang malaking tagumpay para sa kanilang pamilya. Ngunit ang kanilang katuwaan ay biglang naputol ng mabalot ng nakasisilaw na liwanag ng mga sasakyan ang buong paligid ng mansyon. Ang tunog ng sunod-sunod na pagpreno ng mga mamahaling sasakyan sa tapat ng gate ay sapat na upang patahimikin ang lahat. Mula sa maliit na rehas ng bodega, nakita ko ang pagdating ng tatlong itim na SUV na may mga plakang hindi basta-basta. Isang pangkat ng mga lalaking nakasuot ng barong at formal na kasuotan ang mabilis na bumaba na may dalang awtoridad na hindi mapapasubalian. Ang marahas na pagbukas ng pinto ng mansyon ay lumikha ng isang malakas na ingay na umabot hanggang sa kinaroroonan ko. Ang aking ama, si Don Augusto, ay humakbang papasok na tila isang haring handang sunugin ang anumang humadlang sa kanyang landas. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno lamang ng pagkalinga para sa akin, ngayon ay nag-aapoy sa matinding galit na kayang pumatay ng kaluluwa. Nasaan ang anak ko? Ang boses ni Don Augusto ay mababa ngunit puno ng panganib, isang tunog na nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Rico. Nakita ko sa malayo kung paano namutla si Rico at nabitawan ni Sanya ang kanyang baso ng alak. Di Don Augusto, anong ginagawa niyo rito? Hindi niyo sinabing darating kayo. Nauutal na, sabi ni Rico habang pilit na inaayos ang kanyang sarili kahit na nanginginig ang kanyang mga tuhod. Hindi siya sinagot ng aking ama. Sa halip, isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Rico. Isang sampal na nagpabagsak sa kanya sa sahig. Huwag mo akong kausapin na tila ba magkapantay tayo, Rico. Tinanggap kita dahil akala ko ay mahal mo ang anak ko. Ngunit napatunayan kong ikaw ay isa lamang asong walang utang na loob. Mabilis na tinungo ng mga tauhan ng aking ama ang bodega. Ang tunog ng pagwasak sa kandado ay tila musika sa aking pandinig. Nang bumukas ang pinto, ang liwanag mula sa kanilang mga flashlight ay tumama sa aking mukha.
Nakita ko ang mukha ng aking ama na mabilis na lumapit sa akin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang aking namumulang mga palad na puno ng paso mula sa kape. Clara, anak ko. Ang boses niya ay nabasag sa matinding sakit. Binuhat niya ako na tila ba ako ay isang maliit na bata, balot ng kanyang mamahaling Amerikana upang itago ang aking mga sugat at basang damit. Habang inilalabas ako sa bodega, nakatayo sa gilid si Rico. Hawak ang kanyang namumulang pisngi, habang si Doña Imelda at Sanya ay nakatago sa likuran niya, takot na takot sa presensya ng taong may hawak ng halos kalahati ng ekonomiya ng bansa. Huminto ang aking ama sa tapat ni Rico. Tiningnan ko si Rico sa huling pagkakataon. Ang lalaking dati ay tinitingala ko ay mukhang isang maliit at kaawa-awang insekto sa aking mga mata. Mula sa araw na ito, Rico Alferos, ihanda mo ang iyong sarili. Ang lahat ng ibinigay ko sa iyo, ang kumpanya, ang pangalan at ang karangyaan, ay babawiin ko hanggang sa huling sentimo. Sisiguraduhin kong malalaman mo kung anong pakiramdam ng mawalan ng lahat sa gitna ng ulan. Ang binitiwang sumpa ng aking ama bago kami tuluyang tumalikod. Isinakay ako sa loob ng sasakyan at habang dahan-dahang sumasara ang pinto, nakita ko ang imahe ni Rico na nakatayo sa ilalim ng ulan, mag-isa at nagsisimula ng manginig. Ang kanyang pagbagsak ay hindi pa man nagsisimula, ngunit nararamdaman ko na ang lamig ng kanyang kinabukasan. Napasandal ako sa dibdib ng aking ama. Ang aking mga mata ay dahan-dahang pumikit habang ang init ng loob ng sasakyan ay nagsisimulang pawiin ang ginaw ng bodega. Ngunit sa likod ng aking isipan, isang katanungan ang nananatili. Sapat na ba ang pagbawi sa kayamanan upang mapaghilom ang isang pusong sadyang dinurog at binaliwala? Iniisip ni Rico na sa paglalaho ni Clara sa kanyang buhay, ay tuluyan na ring maglalaho ang anino ng isang babaeng itinuring niyang pabigat at walang silbi. Nakaupo siya ngayon sa kanyang malawak na mesa sa loob ng study room. Pilit na itinataboy ang imahe ng galit na mukha ni Don Augusto at ang huling tingin ni Clara na tila ba isang sumpa. Sa kanyang isipan, ang Vanguard Group ay ang kanyang kaharian, ang kanyang talino ang nagtayo nito, at ang kanyang galing ang magpapanatili rito sa rurok. Subalit habang lumilipas ang mga oras, ang katahimikan ng mansyon ay tila nagsisimulang bumigat. Ang bawat sulok ng silid na dati ay maayos at organisado ay unti-unti nang nagiging magulo. Napansin ni Rico na hindi niya mahanap ang mahahalagang dokumento para sa nakatakdang pulong sa mga malalaking investor bukas. Ang mga file na dati ay nakahanda na sa kanyang harapan bago pa man niya ito hingin ay tila naglaho kasabay ng pag-alis ng kanyang asawa. Babe, bakit hanggang ngayon ay nakaharap ka pa rin sa computer na yan? Akala ko ba ay pupunta tayo sa opening ng bagong butik sa Makati? Ang boses ni Sanya ay bumasag sa konsentrasyon ni Rico. Pumasok ang babae na may dalang mga shopping bags. Ang kanyang muka ay puno ng kolorete at ang kanyang boses ay may himig ng pag-uutos na dati ay hindi napapansin ni Rico. Hindi ngayon, Sanya. Marami akong kailangang tapusin. Ang proposal para sa Montemayor Group ay hindi pa tapos at kailangan ko itong maipakita. Bukas. Medyo iritadong sagot ni Rico habang hindi inaalis ang tingin sa screen. Sus, iyan lang ba? Noong nakaraan naman ay mabilis mo lang natatapos ang mga yan, ah? Huwag mo nang intindihin mo na yan, let's have fun. Muling pagpupumilit ni Sanya, sabay lapat ng kanyang mga kamay sa balikat ni Rico. Ngunit sa pagkakataong ito, ang haplos na dati ay nagpapakalma sa kanya ay tila naging isang abala. Eksakto namang pumasok si Doña Imelda, bit-bit ang isang baso ng katas ng prutas. Ang kanyang mukha ay bakas ng pagiging mapagmataas. Tila ba wala siyang pakialam sa gulo na iniwan ng kanilang ginawa kay Clara. Hayaan mo na yan, Rico. Sigurado akong kaya mo yan.
Masyado lang tayong nasanay na ang babaeng iyon ang nag-aayos ng mga kalat mo. Pero sa totoo lang, kahit sino naman ay kayang gawin ang ginagawa niya. Napakasuwerte nga ni Clara dahil 5 taon siyang nakatira sa marangyang bahay na ito nang wala namang ginagawa kundi ang maglinis at magluto. Napahinto si Rico. Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang mga gabing nakikita niya si Clara na puyat sa tapat ng laptop. Ang mga oras na akala niya ay nagbabasa lamang ito ng mga nobela. Ngunit sa katunayan ay binubuo ang mga estratehiya na siyang nagpapanalo sa Vanguard sa mga nagdaang bidding. Dala ng desperasyon, binuksan ni Rico ang pinakailalim na drawer ng kanyang mesa. Isang lugar na dati ay hindi niya pinapakialaman dahil si Clara lamang ang may hawak ng susi nito. Doon, tumambad sa kanya ang isang makapal na notebook na may disenyong gawang kamay. Dahan-dahan niyang binuksan ang bawat pahina at tila binuhusan siya ng malamig na tubig sa kanyang natuklasan. Ang bawat pahina ay puno ng mga drawing, mga kalkulasyon at mga pagsusuri sa merkado na nakasulat sa pino at magandang sulat kamay ni Clara. Ang bawat proyektong ipinagmalaki ni Rico bilang sarili niyang obra ay may orihinal na draft sa notebook na ito. Mula sa disenyo ng logo ng Vanguard hanggang sa pinakakomplikadong financial plan ng kumpanya, lahat ay nagmula sa isipan ng babaeng tinawag niyang basahan. Isang pahina ang kumuha ng kanyang atensyon. May nakasingit na isang tuyong talulot ng rosas at isang maikling sulat. Para kay Rico, ang tagumpay mo ang aking pinakamalaking pangarap. Kahit hindi mo alam, lagi akong nasa likod mo, nagbabantay at nagmamahal. Naramdaman ni Rico ang isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib, ngunit mabilis niya itong pinalitan ng pagyayabang. Hindi, hindi ito totoo. Gabay lang ito. Ako pa rin ang nagpatakbo ng lahat. Bulong niya sa sarili. Pilit na itinatanggi ang katotohanang sumasampal sa kanyang mukha. Ngunit ang katotohanan ay hindi marunong magsinungaling. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang tumunog ang telepono ni Rico. Ang tawag ay mula sa kanyang Chief Financial Officer. Ang boses nito sa kabilang linya ay puno ng kaba at pag-aalinlangan. Sir, may malaking problema tayo. Ang bangko, ang main credit line ng Vanguard Group ay biglang isinara. Sabi nila, ang garantor ng ating loan na siyang may hawak ng malaking bahagi ng collateral ay nag-withdraw na ng suporta. Sir, ang kumpanya ay nanganganib na ma-freeze ang lahat ng assets sa loob ng 24 na oras. Nabitawan ni Rico ang hawak niyang notebook. Ang bawat pahina nito ay bumukas at huminto sa isang blankong pahina sa dulo. Isang simbolo ng kanyang kinabukasan nang wala ang babaeng siyang nagsilbing pundasyon ng kanyang mundo. Ang maskara ng kanyang pagiging matagumpay na CEO ay nagsisimula ng mabitak at sa ilalim nito ay walang natitira, kundi ang isang lalaking walang direksyon. Napatingin si Rico sa labas ng bintana, kung saan ang ulan ay patuloy pa ring bumubuhos. Doon niya napagtanto na ang bagyong sinimulan ni Don Augusto ay hindi lamang para sa kanyang emosyon, kundi para sa mismong hininga ng kanyang kumpanya. Ang bawat guhit ng pinsel sa ibabaw ng lumang canvas ay tila isang haplos sa sarili kong kaluluwa. Narito ako ngayon sa gitna ng isang tahimik na studio sa Switzerland, kung saan ang tanging naririnig ko ay ang banayad na paghinga ng hangin mula sa labas at ang mahinang kaskas ng aking mga kagamitan sa sining. Malayo sa ingay ng Maynila, malayo sa laso ng mansyong dati kong tinawag na tahanan, at higit sa lahat, malayo sa lalaking muntik nang pumatay sa aking pagkatao. Ang hawak kong painting ay isang obra mula sa ika-17 siglo, isang larawan ng isang babaeng nakatingin sa malayo habang may hawak na tuyong bulaklak. Ang canvas ay punit-punit, ang mga kulay ay kumupas na dahil sa dumi at panahon, at ang mukha ng babae ay halos hindi na makilala. Tila ba ang painting na ito ay ang salamin ng aking sarili nang matagpuan ako ng aking ama sa bodega. Wasak, madilim,
at nawawala ang tunay na ganda. Dahan-dahan kong ginagamit ang isang maliit na bulak na may kemikal upang linisin ang mga dumi sa mukha ng babae sa painting. Sa bawat dumi na aking naaalis, tila ba may bahagi rin ng panlalait ni Rico at Doña Imelda ang nabubura sa aking isipan. Ang pagpapanumbalik ng sining ay nangangailangan ng pasensya, katumpakan, at higit sa lahat, pagmamahal. Ito ang mga bagay na ibinigay ko kay Rico ng buong buo, ngunit sa maling tao ko pala na ilaan. Clara anak, hindi ka pa ba kakain? Kanina ka pa nakatitig sa obrang yan. Ang malamig na boses ng aking ama, si Don Augusto, ay pumukaw sa aking malalim na pag-iisip. Pumasok siya sa studio na may dalang isang tasa ng mainit na tsa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki at kaunting pag-aalala. Ibinaba ko ang aking mga gamit at hinarap siya ng may tipid na ngiti. Saglit na lang po, Papa. Gusto ko lang matapos ang bahaging ito ng mga mata niya. Kapag naayos na ang mga mata, doon mo lang makikita ang tunay na damdamin ng painting. Umupo si Don Augusto sa aking tabi at dahan-dahang hinawakan ang aking kamay. Ang kamay na dati ay puno ng pason ngunit ngayon ay makinis na muli. Bagaman may mga maliliit na peklat na nagsisilbing paalala ng aking nakaraan. Alam mo anak, ang sining ng pagpapanumbalik ay hindi lamang tungkol sa pagpapaganda muli ng isang bagay. Ito ay tungkol sa pagpapahalaga sa kasaysayan nito, kasama na ang mga sugat at punit nito. Iyan ang dahilan kung bakit ka espesyal. Hindi ka lang basta gumagaling. Clara, mas nagiging matatag ka. Naramdaman ko ang init ng kanyang pagmamahal na tila bumabalot sa aking puso. Salamat, Papa. Noong nasa bodega ako, akala ko ay wala na akong halaga. Akala ko ay tama si Rico na isa lamang akong anino na madaling burahin. Pero dahil sa inyo, napagtanto ko na ang isang tunay na sining, kahit gaano pa kadurog, ay laging may pagkakataong mabuo muli. Tumayo ang aking ama at lumapit sa bintana. Tinitingnan ang puting niebe na bumabalot sa paligid. Nakatanggap ako ng ulat mula sa Pilipinas ngayong umaga. Ang Vanguard Group ay unti-unti nang bumabagsak. Si Rico ay desperado na at nagsisimula ng ibenta ang kanyang mga ari-arian. Ang lahat ng itinayo nyo ay gumuho dahil wala ang tunay na pundasyon. At ikaw yon, Clara. Huminga ako ng malalim. Walang galit, walang kagalakan, kundi isang malalim na pakiramdam ng katarungan. Ang pagpapanumbalik ng aking buhay ay nangangahulugan din ng pagpapahintulot sa tadhana na ayusin ang mga maling nagawa ng iba. Hayaan niyo siya, Papa. Ang kanyang pagbagsak ay sarili niyang gawa. Ako naman, nakatuon na ang pansin ko sa susunod na yugto ng aking buhay. Ang susunod na exhibition sa Paris ay kumpirmado na at ang Maestra Clara na kilala nila bilang isang misteryosong restorer ay handa na ring magpakita ng kanyang tunay na mukha. Ngunit sa gitna ng aking katahimikan, may isang maliit na kahon sa ibabaw ng aking mesa ang kumuha ng aking pansin. Ito ay isang paanyaya sa isang pandaigdigang komperensya ng mga eksperto sa sining na gaganapin sa Maynila sa susunod na buwan. Isang selyadong sobre ang nakapatong sa ibabaw nito na may nakasulat na pangalang pamilyar sa akin. Ang aking puso ay tumibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik sa muli naming pagkikita. Hindi bilang isang asawang api, kundi bilang isang babaeng may kapangyarihan nang baguhin ang takbo ng tadhana. Ang sining ng paghilom ay tapos na. Ngayon, ang sining ng paniningil ang magsisimula. Ang marangyang mansyon ng mga Alferos na dati ay balot ng katahimikan at kaayusan dahil sa masusing pag-aalaga ni Clara ay unti-unti nang nagiging isang pugad ng mga sawa. Ang bawat sulok nito ay hindi na amoy sariwang bulaklak, kundi tila nalalason na ng pagmamataas, puot, at kawalan ng tiwala.
Ang bawat hakbang sa loob ng bahay na ito ay nagbibigay ng bigat sa dibdib. Isang palatandaan na ang sumpa ng kawalang katarungan ay nagsisimula ng maningil. Sa gitna ng sala, nagkalat ang mga mamahaling paper bags at mga bagong biling sapatos ni Sanya. Ang bawat gamit na naroon ay nagkakahalaga ng libu-libong piso. Perang kinuha mula sa natitirang pondo ng Vanguard Group na dapat sana ay pambayad sa mga nagpoprotestang tauhan ng kumpanya. Sanya, ano ba itong ginagawa mo? Sinabi ko na sa'yo na kailangang magtipid dahil naka-freeze ang karamihan sa ating mga bank accounts. Ang boses ni Rico ay puno ng pagod at pagkairita. Nakatayo siya sa tapat ng sofa, hawak ang isang makapal na bundle ng mga bayarin sa kuryente at tubig na hindi pa nababayaran. Lumingon si Sanya habang sinusukat ang isang mamahaling kwintas sa harap ng salamin. Ang kanyang ngiti ay hindi na kasing tamis ng dati. Ngayon, ito ay puno na ng panghahamak. "Babe, don't be so cheap. Ang sabi mo sa akin, you are the king of Vanguard. Isang maliit na problema lang ito sa cash flow, di ba? Hindi ko naman kasalanan kung hindi mo kayang i-manage ang kumpanya mo ng maayos. Maliit na problema? Halos lahat ng kliyente natin ay lumilipat na sa kumpanya ni Don Augusto. At ikaw, wala kang ginawa kundi ubusin ang credit card ko." Bulyaw ni Rico, ang kanyang mukha ay namumula na sa galit. Hindi pa natatapos ang kanilang pagtatalo nang pumasok si Doña Imelda mula sa kusina. Ang kanyang mukha ay tila isang tuyong dahon sa pait. Marahas niyang ibinaba ang kanyang baso sa ibabaw ng lamesang kristal na lumikha ng isang matunog na kalansing na tila ba isang babala. "Rico, sabihan mo nga itong babaeng ito. Kaninang umaga, sinagot-sagot niya ako nang sabihan ko siyang magluto dahil umalis na ang ating huling kasambahay dahil hindi mo raw napasahod." Ang boses ni Doña Imelda ay nanginginig sa matinding galit. Akala ko ba ay mas matalino at mas pino itong si Sanya kaysa sa walang kwentang si Clara? Pero tignan mo, wala siyang alam gawin kundi ang mag-ayos ng sarili habang ang bahay natin ay nagmumukhang basurahan. Humarap si Sanya kay Doña Imelda nang walang bakas ng paggalang. "Listen, old lady, hindi ako kinuha rito para maging katulong nyo. Kung gusto nyo ng magluluto at maglilinis, sana ay hindi nyo pinalayas ang martir ninyong manugang. Huwag nyo akong itulad sa kanya na kayang tiisin ang lahat ng pang-iinsulto nyo dahil lang sa utang na loob." Ang bawat salitang binitawan ni Sanya ay tila isang sampal sa mukha ni Rico at ng kanyang ina. Ang katotohanan na ang katahimikang tinatamasa nila noon ay dahil sa sakripisyo ni Clara ay isa ng lason na dahan-dahang pumapatay sa kanilang relasyon. Ang pagmamahalan ni Rico at Sanya na akala nila ay kasing tibay ng brilyante ay lumalabas na isa lamang palang huwad na sining nagawa sa marupok na bubog. "Lumayas ka rito, Sanya. Wala kang karapatang pagsalitaan ng nanay ko ng ganyan." Sigaw ni Rico habang tinuturo ang pinto. Ngunit sa halip na matakot, tumawa lamang ng malakas si Sanya. "Aalis ako? Of course, aalis talaga ako. Pero hindi bago ko makuha ang share ko sa huling project na pinirmahan mo sa akin. Remember, Rico? I have the contract. Kapag hindi mo ako binayaran, ididirekta ko ang kasong ito sa korte at mas lalong babagsak ang Vanguard." Naiwang tulala si Rico. Napasandal siya sa pader habang nararamdaman ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang mansyong ito, na dati ay simbolo ng kanyang kapangyarihan, ngayon ay tila isang hawla na puno ng mga taong naglalabasan na ng tunay na kulay. Habang nagbabangayan ang dalawang pinakamahalagang babae sa kanyang buhay, isang imahe ang biglang pumasok sa isipan ni Rico. Naalala niya ang mga gabing pag-uwi niya ay laging may mainit na sabaw na naghihintay, isang malinis na higaan, at isang Clara na kahit gaano kapagod ay laging nakangiti at handang makinig. Ngunit ang alaalang iyon ay mabilis na napalitan ng tunog ng pagbagsak ng isang mamahaling plorera
na itinulak ni Sanya sa gitna ng kanilang pag-aaway. Ang pagkabasag ng seramika sa sahig ay tila ang huling hininga ng karangyaan sa loob ng bahay na yon. Si Rico ay napaupo sa sahig, hawak ang kanyang ulo. Doon niya napagtanto na ang impyernong kanyang kinalalagyan ngayon ay siya rin ang nagtayo. Brick by brick, sa bawat pagkakataong minaltrato niya ang tanging taong tunay na nagmahal sa kanya. Ang bulong ng nakaraan ay tila isang multong hindi matahimik, paulit-ulit na nagpaparamdam sa bawat sandali ng katahimikan ni Rico. Narito siya ngayon sa gitna ng isang marangyang ballroom sa isang sikat na hotel sa Makati, kung saan gaganapin ang isang prestihiyosong auction ng mga antigong kagamitan at sining. Nakasuot siya ng kanyang pinakamahal na tuxedo. Pilit na itinatago ang katotohanan ito na ang huling formal na kasuotang hindi pa niya naibebenta sa sanglaan. Kailangan ni Rico na makahanap ng isang investor. Ang Vanguard Group ay nasa bingit na ng tuluyang pagbagsak at ang tanging alas na hawak niya ay isang malaking mural na minana pa niya sa kanyang lolo. Isang sining na nangangailangan ng masusing pagpapanumbalik o restoration bago ito maibenta sa tamang halaga. Ngunit ang problema, walang eksperto sa Pilipinas ang gustong tumanggap ng trabaho dahil sa masamang reputasyon na kumakalat tungkol sa kanya. Sir Rico, akala ko ba ay hindi ka na lumalabas ng mansyon niyo? Ang boses ni Mr. Teodoro, isang dating business partner, ay puno ng mapanuyang tono. Balita ko ay binabawi na rin ni Don Augusto ang mga lupang kinatatayuan ng inyong mga factory. Isang malaking kawalan, hindi ba? Pilit nang ngumiti si Rico kahit na ang kanyang mga kamao ay nakakuyom na sa loob ng kanyang bulsa. Masyado lang malikhain ang mga balita ngayon, Mr. Teodoro. Nandito ako para sa sining, hindi para sa chismis. Habang umiikot si Rico sa ballroom, isang pamilyar na samyo ng pabango ang biglang humaplos sa kanyang pangamoy. Hindi ito ang matapang at masangsang na amoy ng pabango ni Sanya. Ito ay ang banayad na samyo ng jasmine at santal, ang amoy na laging nananatili sa mga damit ni Clara tuwing gabi. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis. Isang reaksyong hindi niya inaasahan mula sa sarili niyang katawan. Mula sa kabilang dulo ng silid, narinig niya ang isang boses ng babae. Mahinahon ito, puno ng awtoridad, at nagsasalita tungkol sa tamang paraan ng paglilinis ng mga oil paintings mula sa panahon ng Renaissance. Ang bawat salita ay tila isang melodiya na pamilyar sa kanyang pandinig. Ang bawat layer ng dumi ay may kwento, ngunit ang sining sa ilalim nito ang siyang tunay na katotohanan. Anang babae sa wikang Tagalog na may halong Pino at eleganteng tono. Mabilis na lumingon si Rico. Pilit na hinahanap ang pinagmulan ng boses sa gitna ng kumpol ng mga tao. Ang kanyang mga mata ay pilit na sumisilip sa pagitan ng mga matatangkad na banyaga at mga lokal na kolektor. Nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng isang simpleng asul na bestida na gawa sa seda. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod na nagpapakita ng kanyang maputi at mahabang leeg. Clara, ang mahinang bulong ni Rico, na tila ba isang panalangin na hindi niya alam kung paano sisimulan. Dahan-dahang lumapit si Rico. Ang bawat hakbang niya ay puno ng kaba at pag-aalinlangan. Nang malapit na siya, ang babae ay dahan-dahang tumagilid upang harapin ang isang batikang curator mula sa Paris. Nakita ni Rico ang profile ng kanyang mukha, ang matangos na ilong, ang mapupulang labi, at ang mga matang tila may dalang lalim ng karagatan. Ito ang mukha ni Clara, ngunit wala na ang takot at lungkot na dati niyang nakikita rito. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay naglalabas ng isang ningning na kayang magpaliit sa sino mang tumingin sa kanya. "Excuse me, Maestra Clara?" Ang tawag ng curator sa babae na pahinto si Rico. Maestra Clara? Ang asawa niyang dati ay sa kusina lang nakakulong ay tinatawag na maestra ng mga pinaka-impluwensyadong tao sa mundo ng sining.
Hindi siya makapaniwala. Ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay tila sinasampal ng katotohanan na ang brilyanteng itinapon niya ay nahanap na ng iba at ngayon ay kumikinang na ng higit pa sa kanyang imahinasyon. Clara, muling tawag ni Rico, sa pagkakataong ito ay mas malakas na at puno ng desperasyon. Ang babae ay dahan-dahang huminto sa kanyang paglalakad. Ang kanyang likuran ay nananatiling tuwid, isang larawan ng dignidad. Ramdam ni Rico ang biglang katahimikan sa paligid habang naghihintay siya sa paglingon ng babae. Ngunit bago pa man ito makaharap sa kanya, isang pangkat ng mga bodyguard na nakasuot ng itim ang humarang sa landas ni Rico. "I'm sorry, sir. Hindi po kayo maaaring lumapit sa maestra nang walang appointment?" Mariing sabi ng isa sa mga tauhan. Sa pagitan ng mga balikat ng mga bodyguard, nakita ni Rico ang huling sulyap ng babae bago ito tuluyang lumabas ng ballroom. Hindi ito lumingon. Hindi ito tumingin sa kanya. Ang tanging naiwan ay ang samyo ng jasmine at ang tunog ng pagtibok ng sariling puso ni Rico na tila ba huling hininga ng isang pagkakataong tuluyan na niyang sinayang. Naiwang nakatayo si Rico sa gitna ng nagtatawa ng karamihan. Pakiramdam niya ay isa siyang hamak na pulubi sa sarili niyang mundo. Ang bulong ng nakaraan ay hindi na lamang basta alaala. Ito ay isa ng katotohanang handa ng maningil sa bawat luhang pinaluhan niya noon. Kayam ko kamay. Ang unti-unting pagguho ng isang kaharian ay hindi nagsisimula sa isang malakas na pagsabog, kundi sa mga maliliit at tahimik na lamat na hindi pinapansin hanggang sa huli na ang lahat. Sa loob ng opisina ni Rico sa Vanguard Headquarters, ang hanging dati ay puno ng yabang at ambisyon ngayon ay tila nanunuyot at nakakasakal. Ang mga ilaw sa pasilyo ay madilim na dahil sa pagtitipid sa kuryente at ang bawat yabag ng sapatos sa sahig ay nagbibigay ng echo na tila ba isang babala ng paparating na katapusan. Nakatitig si Rico sa kanyang mesa na ngayon ay natatambakan na ng mga pulang selyadong sobre, mga demanda mula sa mga supplier, abiso ng foreclosure mula sa bangko, at mga liham ng pagbibitiw mula sa kanyang mga pinakamahusay na tauhan. Ang bawat papel ay tila isang piraso ng kanyang laman na hinuhugot ng buhay. Ang pinto ng kanyang opisina ay bumukas ng marahas na lumikha ng isang matunog na kalampag sa pader. Pumasok ang kanyang Chief Marketing Officer, si Marco, na pawisan at bakas ang takot sa mukha. "Sir Rico, hindi na natin mapipigilan ang pag-alis ng Montemayor Group. Kaninang umaga lang ay opisyal na nilang inilipat ang kanilang account sa isang bagong consultancy firm sa Switzerland. At ang balita, ang firm na yon ay pagmamay-ari ni Don Augusto." Ang ulat ni Marco habang nanginginig ang boses. Naramdaman ni Rico ang biglang paglamig ng kanyang mga kamay. "Switzerland? Bakit doon? At paanong nalaman ni Don Augusto ang tungkol sa mga sikretong kontrata natin?" "Sir, lahat ng mga stratehiyang ginagamit natin sa nakaraang 5 taon ay may copyright na nakapangalan sa isang CAS, Clara Augusto Sevilla. Dahil wala na siya rito, wala na tayong legal na karapatang gamitin ang sarili nating mga business models. Itinuturing na plagiarism ang bawat hakbang natin ngayon." Paliwanag ni Marco. Napaupo si Rico sa kanyang swivel chair. Ang kanyang mundo ay tila umiikot sa tindi ng katotohanang kanyang natuklasan. Ang bawat tagumpay na akala niya ay dahil sa kanyang galing ay nakabase pala sa isang matibay na pundasyon na may pangalan ni Clara. Ngayong binawi na ni Clara ang kanyang suporta, ang Vanguard ay isa na lamang palang empty shell, isang magandang balat na walang laman. Kasabay nito, pumasok si Sanya na tila ba walang pakialam sa seryosong usapan. "Babe, bakit ayaw gumana ng credit card ko? I was at the spa and it was so embarrassing." Sabi ng cashier, deactivated na raw ang card ko. Ang kanyang boses ay matinis, kasing talim ng isang basag na kristal na humihiwa sa katahimikan.
Sanya, hindi mo ba nakikita? Nagkakagulo na ang kumpanya. Wala na tayong pera para sa mga luho mo. Bulyaw ni Rico. Ang kanyang pasensya ay tuluyan na ring gumuho. Anong wala? Kasalanan ko ba kung tamad ka? Magaling ka lang pala sa kama, pero sa negosyo ay wala kang silbi. Ang pabalang na sagot ni Sanya bago nito marahas na ibagsak ang kanyang mamahaling bag sa mesa ni Rico. Ang pagtatalo nila ay naputol nang tumunog ang intercom. Ang boses ng kanyang sekretarya ay puno ng kaba. Sir, nandito po ang mga sheriff. May dala po silang court order para i-seize ang mga kagamitan dito sa opisina. Kailangan nyo na pong lumabas. Ang tunog ng mga mabibigat na hakbang ng mga awtoridad sa labas ng pinto ay tila mga martilyo na nagpapako sa kabaong ng Vanguard Group. Napatingin si Rico sa malaking logo ng kumpanya sa pader. Isang logo na si Clara ang nagdisenyo. Ngayon, ang bawat kulay nito ay tila kumukupas na sa kanyang paningin. Dahan-dahang tumayo si Rico, ang kanyang mga tuhod ay tila gawa sa jelly sa sobrang panghihina. Habang pinapanood niya ang mga tauhan ng korte na isa-isang nilalagyan ng seized na sticker ang kanyang mga gamit, doon niya napagtanto na ang tunay na pagguho ay hindi ang pagkawala ng pera. Ang tunay na pagguho ay ang pagkaunawa na ang lahat ng karangyaan niya ay hiram lamang mula sa isang babaeng hindi niya kailanman pinahalagahan. Babe, let's go! Huwag kang tumayo lang dyan na parang tuod. Hila ni Sanya sa kanyang braso, ngunit sa pagkakataong ito, ang haplos ni Sanya ay tila haplos ng isang lason na gusto na niyang takasan. Lumabas si Rico sa gusali, na dati ay simbolo ng kanyang kapangyarihan. Habang nakatayo siya sa kalsada, sa ilalim ng matinding sikat ng araw, naramdaman niya ang isang matinding lumbay. Ang Vanguard ay wala na, at sa bawat piraso ng guho nito, nakasulat ang isang katotohanang hinding-hindi na niya mababura. Si Clara ang lahat at siya. Siya ay wala kundi isang malaking pagkakamali. Ang muling pagtapak sa lupang tinubuan ay hindi lamang isang pagbabalik para sa akin. Ito ay isang pag-angkin sa aking nakaraan, sa aking kasalukuyan, at sa bawat pangarap na minsan nang ninakaw sa akin. Narito ako ngayon sa loob ng pinaka-eksklusibong function hall ng isang tanyag na hotel sa Manila. Ang bawat sulok ng silid ay napapalamutian ng mga puting orkidya at ang hangin ay amoy sariwa at mamahalin. Isang malaking kaibahan sa amoy ng alikabok at amag sa bodega na huli kong natandaan sa bansang ito. Ang bulong-bulungan ng mga mamamahayag at mga kilalang tao sa lipunan ay tila isang banayad na koro ng paghanga. Lahat sila ay naghihintay sa pagpapakilala sa tinatawag nilang Maestra Clara, ang misteryosong Pilipinang dalubhasa na kinilala sa buong Europa dahil sa kanyang pambihirang galing sa pagpapanumbalik ng mga obrang tila wala ng pag-asa. Are you ready, Clara? Ang mahinang tanong ng aking ama habang nakatayo kami sa likod ng malaking telon. Hinawakan niya ang aking balikat at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang refleksyon ng isang babaeng hindi na kailanman muling yuyuko sa sinuman. Handa na po ako, Papa. 5 taon akong naging anino. Panahon na para ang aninong yon naman ang magbigay ng liwanag. Tugon ko ng may matatag na tinig. Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang maliit at madilim na apartment na tanging makakaya na nilang bayaran, nakatitig si Rico sa isang lumang telebisyon. Ang bawat tunog ng balita ay tila isang parusa sa kanyang pandinig. Kasama niya si Doña Imelda na abala sa pagrereklamo tungkol sa mainit na panahon at ang kawalan ng aircon, habang si Sanya ay nakasimangot sa isang sulok, tinitingnan ang kanyang mga kuko na hindi na kasing kinis ng dati. Isang mahalagang gabi para sa sining ng Pilipinas, anunsyo ng news anchor. Ngayong gabi ay opisyal ng ipakikilala ang nag-iisang Maestra Clara, ang babaeng maglulunsad ng pinakamalaking art restoration project sa bansa
sa ilalim ng Augusto Sevilla Foundation. Napatigil si Rico sa kanyang pag-inom ng tubig nang marinig ang pangalang iyon. Ang boses ng anchor ay tila isang malakas na dagundong sa kanyang ulo. Clara? Hindi. Baka kapangalan lang. Bulong niya sa sarili, habang ang kanyang kamay ay nagsisimulang manginig. Bumukas ang telon sa function hall. Ang mga ilaw mula sa mga kamera ng mga reporter ay tila sunod-sunod na kidlat na nagbibigay liwanag sa aking daan. Humakbang ako palabas ng may dahan-dahan. Ang bawat tunog ng aking sapatos sa sahig ay may dalang awtoridad. Nakasuot ako ng isang eleganteng terno na kulay ginto. Ang aking buhok ay maayos na nakapusod at ang aking mga mata ay direktang nakatingin sa gitna ng karamihan. Ang katahimikan ay bumalot sa buong hall. Tila ba ang bawat tao ay nahumaling sa presensya ng babaeng nasa kanilang harapan. Ang paghanga sa kanilang mga mata ay kasing linaw ng kristal. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula ko. Ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Malinaw at puno ng dignidad. Ang sining ay hindi lamang tungkol sa kagandahan. Ito ay tungkol sa katatagan. Ang kakayahang mabuo muli pagkatapos ng matagal na pagkakaapi at pagkakalimot. Iyan ang misyon ko dito sa Pilipinas. Ang ibalik ang ningning sa mga bagay na akala ng marami ay wala ng halaga. Sa harap ng telebisyon, nabitawan ni Rico ang kanyang baso. Ang tunog ng pagkabasag ng bubog sa sahig ay hindi niya narinig dahil ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng kanyang sariling puso na tila sasabog na sa kaba. Ang mukhang nakikita niya sa screen ay ang mukhang dati niyang tinataboy, ang mukhang dati niyang binuhusan ng mainit na kape, at ang mukhang dati niyang ikinulong sa dilim. Clara? Ang tanging nasabi ni Rico, ang kanyang boses ay naging isang hikbi ng kawalang paniwala. Lalong lumapit ang kamera sa aking mukha. Isang matipid na ngiti ang ibinigay ko sa harap ng lens, isang ngiting alam kong makakarating sa taong dapat makakita nito. Sa likod ng mga matang yun, nandoon pa rin ang alaala ng bodega, ngunit wala na ang sakit. Ang tanging naroon ay ang apoy ng isang reynang muling nakamit ang kanyang korona. Ang buong hall ay sumabog sa masigabong palakpakan. Ang mga flash ng kamera ay patuloy sa pag-ikot, tila isang koronang gawa sa liwanag na nakapalibot sa akin. Ang pagbabalik ng Reyna ay hindi na lamang isang balita. Ito ay ang simula ng isang paghuhukom na walang sino mang makakatakas. Ang bawat sayaw, gaano man ito kagara o kabilog, ay laging may huling hakbang bago ang tuluyang paghinto ng musika. Sa loob ng maliit at maalinsangang apartment na tinutuluyan ng mga alferos, ang musika ng karangyaan ay matagal nang napalitan ng ingay ng mga nag-aaway na kapitbahay at ang alingasaw ng kanal sa labas. Ngunit sa loob ng silid na ito, isang mas matinding lason ang kasalukuyang kumakalat. Ang lason ng pagtataksil sa gitna ng kahirapan. Nakatitig si Rico sa kawalan, ang kanyang mga mata ay namamaga. At walang buhay habang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang imahe ni Clara sa telebisyon. Hindi niya marinig ang mga reklamo ng kanyang ina dahil ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang pagsisisi na tila isang martilyo na bumubugbog sa kanyang kaluluwa. Rico, nakikinig ka ba? Sinasabi ko sa'yo, ang babaeng yan ay may balak na hindi maganda. Ang pabulong na sigaw ni Doña Imelda habang nakaturo sa saradong pinto ng banyo kung nasaan si Sanya. Kanina ko pa siya napapansing palihim na nag-iimpake ng kanyang mga gamit at nakita ko siyang may kausap sa cellphone na tila ba may itinatago. Hindi sumagot si Rico. Para sa kanya, wala na itong halaga. Ngunit ang hinala ng isang ina ay bihirang magkamali, lalo na kung ang pinag-uusapan ay ang kaligtasan ng natitirang kayamanan. Ang titulo ng lupang ipinangalan ni Rico kay Sanya noong mga panahong bulag pa siya sa pag-ibig. Dahan-dahang tumayo si Doña Imelda at lumapit sa bag ni Sanya na nakapatong sa ibabaw ng sira-sirang silya.
Sa bawat dahan-dahang paggalaw ng kanyang mga kamay, tila ba ang hangin sa loob ng silid ay tumitigil sa pagdaloy. Binuksan niya ang zipper ng bag nang walang anumang ingay. Doon, tumambad sa kanya ang ilang piraso ng natitirang alahas ng pamilya Alferos at ang asul na folder na naglalaman ng titulo ng lupa sa Tagaytay. Ang huling ari-ariang inaasahan nilang maibebenta upang makapagsimula muli. Magnanakaw! Ang biglang sigaw ni Doña Imelda na bumasag sa katahimikan ng gabi. Eksaktong lumabas si Sanya mula sa banyo. Suot ang kanyang jacket at bit-bit ang kanyang cellphone. Ang kanyang mukha ay hindi nabakas ng pagkagulat. Sa halip, ang tanging makikita rito ay ang isang mabalasik na katapusan ng kanyang pagpapanggap. Ibalik mo sa akin yan, matandang hukluban. Ang matalim na sagot ni Sanya habang sinusubukang hablutin ang bag mula sa kamay ni Doña Imelda. Rico, tulungan mo ako. Itong babaeng ito, kukunin ang huling pira-piraso nating ari-arian para sumama sa ibang lalaki. Ang pagsusumamo ni Doña Imelda habang mahigpit na nakakapit sa bag. Doon lamang tila nagising si Rico mula sa kanyang pagkakatulala. Tumayo siya at hinarap si Sanya. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Totoo ba ito, Sanya? Pagkatapos ng lahat ng ibinigay ko sa'yo, ito ba ang igaganti mo? Isang mapanuyang tawa ang pinakawalan ni Sanya. Isang tunog na kasing talim ng isang patalim na humihiwa sa natitirang dignidad ni Rico. Ibinigay? Rico, ang ibinigay mo sa akin ay isang kumpanyang pabagsak at isang buhay na puno ng utang. Akala mo ba ay mahal talaga kita? Ginamit lang kita para makasampa sa taas. Pero dahil inutil ka at hinayaan mong mawala si Clara, wala na akong mapapala sa'yo. Biglang tumunog ang isang busina ng sasakyan mula sa labas ng apartment. Isang puting sports car ang huminto sa tapat ng kanilang pinto at mula rito ay bumaba ang isang lalaking mayaman at mas bata pa kay Rico. Iyan na ang sundo ko, sabi ni Sanya nang may ngiting tagumpay. Marahas niyang itinulak si Doña Imelda na naging sanhi ng pagbagsak ng matanda sa sahig at mabilis na kinuha ang bag. Huwag niyo na akong hahabulin. Ang titulong ito ay legal na nakapangalan sa akin. You're just a loser now, Rico. Manatili ka rito sa dumi kasama ang nanay mong mapagmataas. Pilit na humabol si Rico hanggang sa labas, ngunit ang kanyang mga binti ay tila walang lakas. Pinanood niya kung paano pumasok si Sanya sa sasakyan ng ibang lalaki. Tumingin ito sa kanya sa huling pagkakataon at kumaway ng may pangungutya bago tuluyang humarurot ang sasakyan palayo. Ang tunog ng makina ng sasakyan na unti-unting nawawala sa kadiliman ay tila ang huling tibok ng buhay na binuo ni Rico para sa maling babae. Naiwan si Rico na nakatayo sa gitna ng madilim na kalsada habang ang ingay ng pag-iyak ng kanyang ina sa loob ng apartment ay tila isang malungkot na oyayi. Doon niya naramdaman ang tunay na lamig ng gabi, isang lamig na hindi nagmumula sa hangin, kundi sa katotohanang siya ay pinaglaruan, niloko, at ngayon ay tuluyan ng iniwan sa kangkungan ng tadhana. Sa bawat hakbang pabalik sa loob ng apartment, ang bawat piraso ng basura sa kalsada ay tila sumasalamin sa kanyang sarili. Ang huling sayaw ni Sanya ay tapos na at ang tanging natira kay Rico ay ang isang entablado ng pagkawasak na siya rin ang nagtayo. Ang kislap ng mga kristal na chandelier sa kisame ng engranding ballroom ay tila libu-libong mata na mapanuring nakatingin sa bawat pagkakamali ni Rico. Narito siya, nakatayo sa isang sulok, pilit na humahawak sa isang baso ng champagne na hindi naman niya binayaran. Ang kanyang tuxedo, na dati ay simbolo ng kanyang kapangyarihan, ngayon ay tila isang mabigat na baluti na sumasakal sa kanyang paghinga. Ang bawat tawa at bulungan ng mga nasa paligid ay tila mga palasong tumatama sa kanyang balat. Ipinapaalala sa kanya na siya ay isa na lamang anino sa mundong dati ay pinaghaharian niya sa gitna ng silid ng papalibutan ng mga banyagang dignitaryo at mga lokal na pilantropo.
ay ang babaeng nagpapatigil sa bawat tibok ng kanyang puso. Si Clara. Nakasuot ito ng isang asul na terno na tila hinabi mula sa mga bituin. Ang bawat galaw niya ay may dalang grasya at awtoridad, isang imahe ng tagumpay na kailanman ay hindi inakala ni Rico na makikita niya sa asawang dati ay sa kusina lamang niya nakikita. Maestra Clara, ang inyong pananalita kanina tungkol sa The Broken Canvas ay talagang nakakaantig. Anang isang matandang kolektor habang humahalik sa kamay ni Clara. Ngumiti si Clara, isang nangiting hindi nakakarating sa kanyang mga mata, isang nangiting tila isang pader na walang sinumang makakalampas. Ang sining ay tila buhay general. Minsan, kailangang mabasag ang lahat bago natin makita ang tunay nitong halaga. Naramdaman ni Rico ang matinding pait sa kanyang lalamunan. Ang bawat salita ni Clara ay tila isang sampal na hindi nararamdaman ng iba, ngunit sapat na upang magpadugo sa kanyang kaluluwa. Dahan-dahan siyang humakbang. Ang kanyang mga sapatos ay tila gawa sa tingga sa bigat. Ang distansya sa pagitan nila ay maikli lamang, ngunit pakiramdam ni Rico ay kailangan niyang tawirin ang isang buong karagatan. Clara, ang mahinang tawag ni Rico nang makalapit siya. Ang kanyang boses ay nanginginig, puno ng isang desperasyon na hindi na niya kayang itago. Tumigil ang tawanan sa paligid. Dahan-dahang humarap si Clara sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nananatiling kalmado. Walang bakas ng galit, walang bakas ng puot, at ang mas masakit, walang bakas ng kahit anong pagkilala. Tiningnan niya si Rico mula ulo hanggang paa, na tila ba tinitingnan niya ang isang piraso ng sininging na wala ng pag-asang maayos pa. "Do I know you, sir?" Ang tanong ni Clara sa wikang Ingles. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelong tumatama sa mainit na balat. Naramdaman ni Rico ang biglang pagbagsak ng kanyang mundo. Ang lahat ng mga salitang inihanda niya, ang mga paghingi ng tawad, ang mga paliwanag tungkol sa ginawa ni Sanya, ang kanyang pagsisisi ay tila naglaho lahat. "Clara, ako ito. Si Rico, ang asawa mo. Huwag mo naman akong tratuhin na parang hindi mo kilala." Isang banayad na tawa ang pinakawalan ni Clara, isang tunog na mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. "Asawa? My husband died a long time ago in a dark, cold warehouse. You must be mistaken, Mr. Alferos." Hahakbang sana si Rico ng mas malapit, ngunit mabilis na humarang ang isang matangkad na lalaking nakasuot ng barong, ang personal na bodyguard ni Clara. Ang presensya nito ay tila isang bakal na harang na hindi kayang tibagin ni Rico. "Clara, please. Nakikiusap ako. Naghihirap na kami ng nanay ko. Wala na kaming matirhan. Niloko ako ni Sanya. Kinuha niya ang lahat." Ang pagsusumamo ni Rico habang ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata, isang tanawing napanood ng lahat ng mga bisita sa ballroom. Tumingin si Clara sa kanya ng may halong awa, ngunit hindi ang awang nagliligtas, kundi ang awang nararamdaman mo para sa isang hayop na nasagasaan sa kalsada. Dahan-dahan niyang inayos ang isang maliit na brooche sa kanyang dibdib. Isang brooche na dati ay ipinangako ni Rico na ibibili siya noong unang taon nila. Ngunit kailanman ay hindi nito ginawa. Ang karma ay hindi isang parusa, Rico. Ito ay isang salamin. Ang nakikita mo ngayon, sa harap mo, ay ang anino ng sarili mong mga desisyon. Mahinahong sabi ni Clara bago siya muling tumalikod. Pakialis na siya rito. Masyadong mahal ang event na ito para sa mga taong hindi marunong rumespeto sa nakaraan. Habang hinihila si Rico palabas ng mga security guard, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako kay Clara. Nakita niya kung paano ito muling nakipagtawanan sa mga mayayaman at makapangyarihang tao, na tila ba ang pagkikita nila ay isang abala lamang na mabilis na nakalimutan. Naiwang nakaupo si Rico sa labas ng hotel, sa gilid ng kalsada, habang bumubuhos ang ulan. Ang kanyang mamahaling tuksido
ay basang-basa na at dumidikit sa kanyang balat na tila isang maruming basahan. Doon niya naramdaman ang tunay na dilim, hindi ang dilim ng gabi, kundi ang dilim ng isang buhay na wala ng patutunguhan. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang itim na sobre ang nahulog mula sa kanyang bulsa. Isang sobre na palihim na inilagay ng isa sa mga tauhan ni Clara bago siya ilabas. Sa loob nito ay may isang susi at isang maliit na nota na may nakasulat na isang address sa isang lugar na hindi niya inaasahan. Walang utang na hindi binabayaran at walang luhang hindi pinapalitan ng higit na matinding sakit kapag ang tadhana na ang naningil. Ang address na nakasulat sa maliit na papel na nakuha ni Rico ay hindi sa isang marangyang subdivision, kundi sa mismong lugar kung saan nagsimula ang lahat ng kanyang kasamaan, ang lumang warehouse sa labas ng kumpanya. Hawak ang susi habang naglalakad sa madilim na kalsada. Ang bawat hakbang ni Rico ay puno ng kaba. Ngunit bago pa man niya marating ang dulo ng iskinita, ang katahimikan ng gabi ay binasag ng isang mabilis na pag-ikot ng mga gulong sa semento. Isang lumang puting van ang humarang sa kanyang landas. Mula rito ay bumaba ang tatlong lalaking may malalaking katawan. Ang kanilang mga mukha ay tila mga aninong uhaw sa dugo. Sila ang mga tauhan ng huling loan shark na inutangan ni Rico upang tustusan ang mga huling luho ni Sanya. Rico Alferos, akala mo ba ay matatatakasan mo kami? Nasaan ang 3 milyong ipinangako mo? Ang boses ng lalaki ay kasing talim ng isang kalawanging kutsilyo. Magbayad ako. Bigyan niyo lang ako ng kaunti pang oras. Ang panginginig na pagsusumamo ni Rico habang dahan-dahang umaatras, ngunit ang pasensya ng mga naniningil ay matagal nang naubos. Sa kanyang pagtatangkang tumakas, mabilis na tumakbo si Rico patungo sa gitna ng malawak na kalsada nang hindi tinitingnan ang paparating na sasakyan. Ang tunog ng malakas na pagpreno ng isang truck ay lumikha ng isang matinis na huni ng goma sa mainit na aspalto. Ang impact ng matigas na bakal sa kanyang katawan ay naging sanhi ng kanyang paglipad sa hangin bago marahas na bumagsak ang kanyang mga binti sa matigas na semento. Ang huling narinig ni Rico ay ang tunog ng sarili niyang mga buto na tila nababasag ng mga tuyong sanga ng kahoy at pagkatapos ay ang lahat ay nabalot ng isang nakakatulig na katahimikan. Nagising si Rico sa loob ng isang maliit na ward sa pampublikong ospital. Ang amoy ng disinfectants at gamot ay humahalo sa amoy ng pawis at kawalan ng pag-asa. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga binti, ngunit tila ba ang ibabang bahagi ng kanyang katawan ay hindi na bahagi ng kanyang pagkatao. Walang pakiramdam, walang kontrol. Sir, gising na po pala kayo. Anang isang nurse na pagod ang mukha. Masuwerte kayo at buhay pa kayo. Pero dahil sa tindi ng pagkakadurog ng inyong mga binti, hindi na po kami sigurado kung makakalakad pa kayo ng normal. At may nag-iwan po nito para sa inyo. Inabot ng nurse ang isang legal na dokumento. Ito ay isang abiso mula sa korte. Ang huling ari-arian ni Rico, ang titulong kinuha ni Sanya, ay formal na ring naisuko sa mga nagpautang dahil sa mga palsipikadong pirma na ginawa ni Sanya bago ito lumayas. Wala na siyang bahay, wala na siyang kumpanya, at ngayon, wala na rin siyang kakayahang tumayo sa sarili niyang mga paa. Naiwan si Rico na mag-isa sa gitna ng ingay ng ibang mga pasyente. Tumingin siya sa bintana, kung saan tanaw ang isang malaking billboard sa malayo. Doon, nakapaskil ang mukha ni Clara para sa kanyang bagong exhibition, maningning, malaya, at abot langit ang tagumpay. Ang bawat luhang tumatakas sa mga mata ni Rico ay hindi lamang dahil sa sakit ng kanyang katawan, kundi dahil sa bigat ng katarungang ngayon ay dinudurog ang kanyang kaluluwa. Ang karma ay hindi pumipili ng panahon. Dumarating ito kapag ikaw ay nasa pinakamababang yugto ng iyong buhay upang ipaalala sa iyo na ang bawat sakit na ibinigay mo sa iba ay babalik sa iyo ng 100 ulit.
Napahawak si Rico sa kanyang mga binti na wala ng buhay. Naalala niya kung paano niya sinipa ang mga gamit ni Clara sa bodega noon. Ngayon, siya naman ang nakahiga, hindi makagalaw, habang ang mundo ay patuloy na umiikot nang wala siya. Ang pinakamasakit na bahagi ng pagkatalo ay hindi ang pagkawala ng kayamanan, kundi ang sapilitang pagharap sa katotohanang ikaw mismo ang pumatay sa tanging taong handa sanang magligtas sa iyo. Sa loob ng kanyang marangyang opisina na may overlooking view ng buong lungsod, nakaupo si Clara sa likod ng kanyang malawak na mesang gawa sa mahogany. Ang bawat gamit sa silid na ito, mula sa mga mamahaling fountain pen hanggang sa mga orihinal na likhang sining sa pader, ay sumasalamin sa kanyang bagong katayuan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, nananatiling payapa ang kanyang mukha, tila isang lawa na hindi natitibag ng anumang hangin. Ang katahimikan ay nabasag ng dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Imelda, ngunit wala na ang mapagmataas na lakad nito. Ang kanyang damit ay luma at may mangilan-ngilang lukot. Ang kanyang buhok ay hindi na maayos ang pagkakapusod at ang kanyang mga mata ay puno ng pait at takot. Ang dating reyna ng mansyon ay mukha na ngayong isang lantang bulaklak na pilit na kumakapit sa huling patak ng hamog. Clara. Hija. Ang panimula ni Doña Imelda, ang kanyang boses ay nanginginig at pilit na naglalambing. Isang himig na dati ay kailanman hindi narinig ni Clara mula sa kanya. Ibinaba ni Clara ang kanyang hawak na dokumento at dahan-dahang tumingala. Hindi siya tumayo. Nanatili siyang nakaupo. Pinagmamasdan ang babaeng dati ay walang ginawa, kundi maliitin siya. Anong maipaglilingkod ko sa inyo, Mrs. Alferos? Akala ko ay abala kayo sa pag-aalaga sa inyong anak sa ospital. Lumapit si Doña Imelda at akmang hahawakan ng kamay ni Clara sa ibabaw ng mesa. Ngunit dahan-dahang iniwas ito ni Clara. Isang masakit na katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Kasing lamig ng aircon sa loob ng silid. Clara, nagmamakaawa ako sa iyo. Alam kong marami kaming pagkakamali ni Rico. Ngunit pamilya pa rin tayo, di ba? Para nakitang tunay na anak nung nakatira ka pa sa amin. Ang pagsusumamo ni Doña Imelda, habang ang mga luha ay nagsisimulang pumatak sa kanyang pisngi. Si Rico, hindi na siya makakalakad. Wala kaming pambayad sa ospital at ang mga gamot niya ay napakamahal. Sanya took everything from us. Ikaw na lang ang pag-asa namin. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Clara. Pamilya. Mrs. Alferos, nakakalimutan niyo yata. Ang isang ina ba ay natutuwa kapag ang kanyang anak ay pilit na pinapakain ng alikabok sa loob ng isang madilim na bodega. Ang isang pamilya ba ay nanonood lamang habang ang asawa ng kanilang anak ay binubuhusan ng mainit na kape sa harap ng ibang tao? Hija, nadalala lang kami ng emosyon noon. Alam mo namang si Sanya ang nanggulo sa isip ni Rico. Huwag niyo nang isisi sa iba ang sarili ninyong kawalan ng puso. Pagputol ni Clara sa kanyang pananalita, ang boses niya ay nananatiling mahinahon, ngunit bawat salita ay may dalang bigat ng katarungan. Tinanggap niyo ako sa bahay niyo dahil kailangan niyo ng tagapagligtas sa kumpanya niyo at nang makuha niyo na ang lahat, itinapon niyo ako na parang basahan. Ngayon, dahil wala na ang lahat, babalik kayo sa akin at tatawagin akong anak? Napasandal si Doña Imelda sa silya. Ang kanyang mukha ay naging abo sa tindi ng hiya. Ang bawat salita ni Clara ay tila isang salamin na nagpapakita ng lahat ng kanyang kabuktutan. Hindi ako ang pumatay sa kinabukasan niyo, Mrs. Alferos. Kayo ang gumawa niyan. Ang sarili ninyong kasakiman at pagmamataas ang nagdala sa inyo sa kinalalagyan niyo ngayon. Pagpapatuloy ni Clara habang may kinukuha siyang isang checkbook mula sa drawer. Nagsulat si Clara ng isang halaga at dahan-dahang iniabot ang tseke kay Doña Imelda. Iyan ay sapat na para sa initial hospital bills ni Rico
At para makahanap kayo ng maayos na matitirhan, hindi ito dahil sa pamilya tayo, kundi dahil sa awa ko, sa kalagayan ni Rico bilang isang tao. Ngunit tandaan niyo ito na ang huling beses na makikita niyo ako. Mula sa araw na ito, ang utang na loob na lagi ninyong isinusumbat sa akin ay opisyal na ring nabura kasabay ng bawat luhang pinaluhan niyo sa akin. Nanginginig na tinanggap ni Doña Imelda ang tseke. Hindi siya makatingin ng diretso kay Clara. Ang bawat hakbang niya palabas ng opisina ay tila isang pasanin. Ang bigat ng kanyang pagkatalo ay nakadagan sa kanyang balikat. Habang nakatingin si Clara sa pagsasara ng pinto, isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Walang kagalakan sa kanyang puso, kundi isang malalim na kapayapaan. Ang pagpatawad ay hindi laging nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Minsan, ito ay ang pagpapaubaya sa tadhana na tapusin ang kwentong sila rin naman ang nagsimula. Sa kabilang dako, sa loob ng ospital, nakatingin si Rico sa kisame. Narinig niya ang balita mula sa kanyang ina tungkol sa pagbisita nito kay Clara. Ang bawat sentimo ng perang ibinigay ni Clara ay tila naging baga na pumapaso sa kanyang dignidad. Doon niya tuluyang tinanggap ang kanyang pagkatalo, hindi dahil sa siya ay lumpo na, kundi dahil sa katotohanang ang tanging babaeng tunay na nagmahal sa kanya ay ang babaeng kailanman ay hindi na niya muling maaabot. Ang bawat dulo ng panulat na tumatama sa papel na ito ay hindi lamang tinta. Ito ay ang huling pako sa kabaong ng iyong kasakiman, Rico. Binabawi ko na ang lahat ng hindi naman talaga naging sayo. Sa loob ng isang malamig at malawak na conference room sa itaas na palapag ng Augusto Sevilla Tower, ang bawat hininga ay tila nagiging kristal sa tindi ng tensyon. Sa gitna ng mahabang mesa, nakalatag ang mga dokumento para sa formal na paglipat ng Vanguard Group sa ilalim ng pamamahala ni Clara. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga katotohanang matagal nang itinago, na ang bawat pundasyon ng kumpanyang ito ay itinayo sa pawis at talino ng babaeng minaltrato ng pamilyang Alferos. Dahan-dahang pumasok si Rico, hindi sa kanyang dati at matikas na paghakbang, kundi sa tulak ng isang degulong na upuan. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay, ang kanyang buhok ay tila wala ng ningning at ang kanyang mga mata ay nakapako sa sahig. Ang dating CEO na nanginginig ang buong industriya sa bawat salita ay mukha na ngayong isang lantang dahon na iniihip ng hangin ng pagkatalo. Pirmahan mo na ito, Rico. Tapusin na natin ang pagpapanggap na ito. Ang mahinahong utos ni Clara habang dahan-dahang inilalapit ang isang gintong ballpen sa harap ng lalaki. Nanginginig ang mga kamay ni Rico habang inaabot ang panulat. Ang tunog ng panulat sa ibabaw ng makinis na papel ay tila isang banayad na kaskas sa katahimikan ng silid. Isang tunog na naghuhudyat ng katapusan ng kanyang imperyo. Sa bawat titik na kanyang isinusulat, nararamdaman niya ang pagkawala ng bawat piraso ng kanyang kapangyarihan, ang mga kotse, ang mansyon, ang pangalang pinaghirapan niyang balutin ng kasinungalingan. Clara, matapos kong pirmahan ito, wala na ba talagang natitira sa akin? Ang basag na tinig ni Rico habang pilit na tumitingin sa mga mata ni Clara. 5 taon tayong nagsama. Kahit kaunti ba? Wala bang bahagi ng puso mo ang nag-aalangan na gawin ito sa akin? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Clara habang inayos niya ang kanyang pagkakaupo. Ang bawat tupi ng kanyang mamahaling bestida ay tila sumasalamin sa kaayusan ng kanyang bagong buhay. Rico, hindi ako ang gumagawa nito sa iyo. Ang sarili mong mga dokumento, ang sarili mong mga utang, at ang sarili mong pagtalikod sa katotohanan ang nagdala sa iyo rito. Ibinabalik ko lang ang Vanguard sa kumpanyang nararapat nitong kinalalagyan sa mga taong tunay na nagpahalaga rito. Nang matapos ang pirmahan, tumayo si Clara at lumapit sa malaking bintana
na nakaharap sa gusali ng Vanguard sa kabilang kalsada. Mula sa kanyang kinalalagyan, nakita niya ang pagdating ng mga crane na dahan-dahang tinatanggal ang malaking logo ng Vanguard na may pangalan ni Rico. Ang bawat bakal na binabaklas ay lumilikha ng isang malakas na tunog ng paghila at pagkalas na umalingaw-ngaw sa kanyang gunita. Maestra Clara, opisyal na po ang lahat. Kayo na ang may-ari ng lahat ng assets at intellectual property ng Vanguard Group. Anunsyo ng kanyang abogado. Tumingin si Clara kay Rico sa huling pagkakataon. Nakita niya ang isang lalaking wala nang natitirang maskara. Maari ka nang umalis, Rico. Ang kotseng nagdala sa iyo rito ay maghahatid sa iyo sa maliit na apartment na binayaran ko para sa inyo ng iyong ina. Ito na ang huling pagkakataong magkikita tayo sa loob ng isang boardroom. Sa susunod, kung sakaling magtagpo ang ating mga landas, nawa ay nakahanap ka na ng kapayapaan sa gitna ng iyong paghihirap. Habang dahan-dahang inilalabas si Rico ng kanyang mga tauhan, ang katahimikan sa silid ay muling bumalik. Doon lamang naramdaman ni Clara ang isang kakaibang ginhawa sa kanyang dibdib. Ang pagbawi sa lahat ay hindi pala tungkol sa pagkuha ng pera o kumpanya. Ito ay tungkol sa pagbawi sa bawat sandali ng kanyang buhay na ninakaw ng mga taong hindi marunong magmahal. Lumapit ang kanyang ama at hinawakan ang kanyang kamay. Tapos na ang bagyo, Clara. Ang lahat ng nawala ay naibalik na ng higit pa sa iyong inaasahan. Tumingin si Clara sa malayo, kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng kulay ginto sa buong lungsod. Opo, Papa, ngunit ang pinakamahalagang nabawi ko ay hindi ang kumpanya, kundi ang aking sarili. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, isang maliit na alalahanin ang nananatili. Sapat na ba ang pagbawi sa lahat upang tuluyang mabura ang bawat peklat sa kanyang puso? O ang mga peklat na ito ay mananatiling bahagi ng kanyang sining habang buhay? Ang paghahanap ng kapatawaran ay tila paglalakad sa gitna ng mga basag na bubog. Bawat hakbang ay may dalang hapdi, ngunit kailangang dumaan dito upang tuluyang makalaya mula sa hapit ng kahapon. Sa isang maliit at madilim na apartment sa isang liblib na eskinita sa Pasay, naroon si Rico, nakaupo sa kanyang lumang wheelchair. Ang tanging liwanag sa loob ng silid ay nagmumula sa isang bumbilya na paminsan-minsan ay kumukurap. Tila ba sumasabay sa mahinang tibok ng kanyang pag-asa. Ang amoy ng murang linimento at ang singaw ng nilagang kanin ay bumabalot sa bawat sulok. Isang malayo at masakit na alaala ng buhay na dati niyang tinatamasa sa kanyang mansyon. Narinig niya ang banayad na tunog ng isang sasakyang huminto sa tapat ng kanilang pinto. Ang bawat pag-ikot ng gulong sa lubak-lubak na kalsada ay nagbibigay ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Dahan-dahang bumukas ang pinto at sa gitna ng liwanag mula sa labas, pumasok ang isang babaeng tila isang anghel na naligaw sa gitna ng dumi. Si Clara. Napatigil si Rico. Ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay tila gustong magtago sa ilalim ng sahig dahil sa tindi ng hiyang nararamdaman. Ang dating lalaking puno ng yabang ngayon ay hindi man lang makatingin ng diretso sa asawang kanyang sinaktan. Clara, bakit ka pa pumunta rito? Hindi ba sapat na ang lahat ng kinuha mo sa akin? Ang mahinang tanong ni Rico. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na nadudurog. Huminto si Clara sa gitna ng silid, dahan-dahang inilibot ang paningin sa paligid. Ang kanyang mga mata ay hindi kakikitaan ng kagalakan sa nakikitang paghihirap ni Rico, kundi isang malalim at tahimik na pag-unawa. Hindi ako pumunta rito para maningil, Rico. Nandito ako para ibigay ang huling bagay na kailangan nating dalawa upang tuluyang makahinga, ang kapayapaan. Isang mapait na hikbi ang kumawala sa lalamunan ni Rico. Ang kanyang mga kamay, na dati ay mabilis na nananakit, ngayon ay nanginginig habang nakahawak sa gulong ng kanyang upuan. Kapayapaan? Paano ako makakahanap ng kapayapaan sa tuwing tinitingnan ko ang aking mga binti at naaalala ang bodega?
Sa tuwing nakikita ko ang nanay ko na naglalaba para sa ibang tao dahil sa akin, Clara, naging halimaw ako sa'yo. I destroyed you. Lumapit si Clara at tumayo sa harap niya. Ang bawat hibla ng kanyang damit ay nagbibigay ng samyo ng jasmine. Ang amoy na dati ay hindi pinapansin ni Rico, ngunit ngayon ay tila huling hininga ng langit. Sinira mo ang babaeng dati mong kilala, Rico. Ngunit sa pagkawasak na yon, may nabuong bago. Isang babaeng mas matatag, mas malakas, at mas marunong magmahal sa sarili. Kung hindi dahil sa dilim ng bodegang yon, hindi ko matatagpuan ang liwanag na dala ko ngayon. Dahan-dahang tumingala si Rico. Ang mga luha ay mabilis na dumadaloy sa kanyang nangangayayat na pisngi. Mapapatawad mo ba ako, Clara? Hindi ko hinihingi na bumalik ka. Hindi ko hinihingi ang pera mo. Gusto ko lang marinig na hindi mo na ako isinusumpa sa bawat gabi. Nanatiling tahimik si Clara sa loob ng ilang sandali. Ang tanging naririnig sa silid ay ang mahinang patak ng tubig mula sa sirang gripo sa kusina. Isang tunog na tila nagbibilang ng bawat segundo ng kanilang nakaraan. Pinatawad na kita, Rico, ang mahinahong sagot ni Clara. Hindi dahil sa karapat-dapat ka sa kapatawaran, kundi dahil karapat-dapat ako sa katahimikan. Ayaw na kitang bitbitin sa aking puso bilang galit. Ang pagpapatawad ko ay ang huling pinto na isasara ko sa ating kasaysayan. Nang marinig ang mga salitang iyon, tila may isang mabigat na kadena ang nakala sa dibdib ni Rico. Napahagulgol siya. Ang bawat paghikbi ay may dalang pagsisisi na matagal na niyang kinikimkim. Ang kanyang balikat ay nayayanig sa tindi ng emosyon, isang larawan ng ganap na pagsuko. Tumalikod na si Clara upang umalis. Ngunit bago siya tuluyang lumabas, dahan-dahan niyang inilapag ang isang maliit na sobre sa ibabaw ng mesa. Isang sobreng naglalaman ng sapat na pondo para sa panghabambuhay na therapy ni Rico at isang maliit na negosyo para sa kanyang ina. Gamitin mo ito para maging tao muli, Rico. Hindi para maging mayaman, kundi para maging isang mabuting tao. Ang huling bilin ni Clara bago siya tuluyang lumabas sa pintuan. Habang pinapanood ni Rico ang anino ni Clara na unti-unting naglalaho sa ilalim ng liwanag ng buwan, naramdaman niya ang isang bagong uri ng sakit, ang sakit ng paglaya. Ang paghahanap ng kapatawaran ay natapos na at sa dulo nito, nahanap niya ang katotohanan. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng pag-angkin, kundi sa pamamagitan ng pagpapaubaya sa taong mahal mo na maging maligaya nang wala ka. Naiwan ang katahimikan sa loob ng maliit na silid, ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay hindi na nakakasakal. Ito ay isang katahimikang may dalang pangako ng isang bagong umaga, gaano man ito kahirap simulan. Ang bawat hibla ng liwanag na tumatama sa aking mukha ay tila isang mainit na yakap ng tadhana. Ipinapaalala sa akin na ang pinakamadilim na gabi ay may hangganan din. Narito ako ngayon sa gitna ng aking pinakamalaking art exhibition na pinamagatang Ang Muling Pagkabuo. Ang buong museo ay balot ng katahimikan, isang uri ng katahimikang puno ng paggalang at paghanga. Ang bawat dingding ay napapalamutian ng mga obrang dumaan sa aking mga kamay, mga canvas na dati ay punit, kupas, at tila itinapon na ng panahon. Ngunit ngayon ay nagniningning na muli sa ilalim ng mga spotlight. Ang bawat piraso ng sining dito ay may bahagi ng aking kaluluwa. Bawat stroke ng pinsel ay isang hakbang palayo sa bodega at patungo sa aking tunay na tahanan. Ang marahang bulong ng mga panauhin at ang banayad na tunog ng biolin sa background ay tila isang uyayi na nagpapatulog sa mga alaala ng sakit. Nakasuot ako ng isang bestidang kasing puti ng mga ulap. Ang aking buhok ay malayang nakalaylay sa aking balikat. Pakiramdam ko ay hindi na ako ang babaeng dating nagtatago sa anino.
Ako na ang liwanag na nagbibigay buhay sa bawat sulok ng silid na ito. Clara, ang pirasong ito. Ito ang pinakamaganda sa lahat. Ang mahinahong sabi ng aking ama, si Don Augusto, habang nakatayo kami sa harap ng isang malaking canvas na natatakpan pa ng telang pelus. Hinawakan ko ang dulo ng tela. Huminga ako ng malalim. Dinaramdam ang hangin sa aking baga na wala ng kasamang amoy ng amag. Dahan-dahan kong hinila ang tela at ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila ang huling hininga ng aking nakaraan. Tumambad sa lahat ang isang painting na hindi gawa ng lumang master, kundi sarili kong gawa. Ito ay larawan ng isang pintuang bukas, kung saan ang isang anino ay lumalabas patungo sa isang malawak na hardin na puno ng mga bulaklak na jasmine. Ang pamagat nito ay restored, isang masigabong palakpakan ang pumuno sa buong museo. Nakita ko ang mga mata ng mga tao na puno ng paghanga. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito tungkol sa aking yaman o sa aking apelyido. Ito ay tungkol sa aking sining. Ito ay tungkol sa aking kakayahang mabuhay muli. Maestra Clara, ano ang mensahe mo para sa mga taong sa tingin nila ay wasak na ang kanilang buhay? Ang tanong ng isang mamamahayag habang nakatutok ang recorder sa akin. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Ang aking tinig ay matatag at puno ng pag-asa. Ang bawat pagkawasak ay isang pagkakataon para sa isang mas magandang muling pagbuo. Huwag kayong matakot sa mga lamat sa inyong puso. Dahil doon dumadaan ang liwanag upang makita ninyo ang inyong tunay na ganda. Ang sining ng paghilom ay hindi mabilis, ngunit ito ay totoo. Habang nagpapatuloy ang gabi, isang sandali ang kumuha ng aking atensyon. Sa labas ng malaking bintana ng museo, nakita ko ang ulan na dahan-dahang tumitila at sa likod ng mga ulap ay sumisilip ang isang maliwanag na buwan. Naisip ko si Rico sa kanyang maliit na apartment. Naisip ko si Sanya sa kanyang kinahantungan. Walang puot sa aking puso, kundi isang tahimik na panalangin na sana ay mahanap din nila ang kanilang sariling liwanag. Kahit gaano pa ito kalayo, lumapit ang aking ama at iniabot sa akin ang isang baso ng champagne. Para sa iyong bagong simula, Clara, ang bagyo ay lumipas na. Itinaas ko ang aking baso. Ang kislap ng kristal ay sumasalamin sa ningning ng aking mga mata. Para sa liwanag, Papa, at para sa lahat ng mga pusong natutong bumangon muli. Ang gabing ito ay hindi lamang pagtatapos ng aking paghihiganti. Ito ay ang tunay na simula ng aking kalayaan. Ang bawat sugat ay naging isang obra at ang bawat luha ay naging isang dagat ng karunungan. Ang liwanag pagkatapos ng bagyo ay hindi lamang panandalian. Ito ay ang bagong umaga na hinding-hindi ko nahahayaang nakawin ng sinuman. Nanindi, ang bawat sentimong ninakaw at bawat pusong niloko ay may nakatabing resibo sa langit. At kapag dumating ang oras ng paniningil, walang yaman o ganda ang makakapagligtas sa iyo. Sa isang maliit na eskinita kung saan ang sikat ng araw ay tila nahihiyang pumasok, ang ingay ng pagkakaskas ng mga labada sa semento ay naging pangkaraniwang musika na sa pandinig ni Doña Imelda. Ang kanyang mga kamay, na dati ay tanging mga brilyante at mamahaling baso lamang ang hinahawakan, ngayon ay namumula, nangungulubot, at puno ng kalyo dahil sa matapang na sabon. Ang bawat kusot niya sa makakapal na pantalon ng kanyang mga kapitbahay ay tila pagsisisi na hindi na matapos-tapos. Rico, ang gamot mo. Inumin mo na ito bago pa mag-umpisa ang panginginig ng iyong mga kalamnan. Ang paggalit, ngunit pagod na sigaw ni Doña Imelda habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo gamit ang dulo ng kanyang luma at kupas na duster. Sa loob ng silid na yon na may sukat lamang na ilang hakbang, nakaupo si Rico sa kanyang wheelchair na may kalawang na ang mga gulong. Tumingin siya sa maliit na platitong may lamang murang gamot. Ang bawat paglunok niya ay tila paglunok ng sarili niyang karangalan. Ang katahimikan sa pagitan nilang mag-ina
ay hindi na katahimikan ng kapayapaan, kundi katahimikan ng dalawang taong wala nang ibang masabi, kundi ang mga salitang sana at kung hindi lang. Samantala, sa isang mas madilim at mas masikip na lugar, sa loob ng isang kulungan sa Correctional Institute for Women, nakaupo si Sanya sa ibabaw ng kanyang matigas na katre. Ang kanyang dating makinis na balat ay puno na ng mga pantal dahil sa init at kagat ng mga insekto. Ang kanyang buhok, na dati ay laging bago ang ayos, ngayon ay magulo at wala ng ningning. Ang bawat tunog ng bakal na rehas na isinasara ng mga gwardya ay tila isang malakas na dagundong na nagpapaalala sa kanya na ang kanyang ganda ay walang silbi sa likod ng mga pader na ito. Nahuli si Sanya sa isang operasyon sa Clark habang sinusubukang itakas ang mga huling alahas at pekeng titulo ng lupa. Ang lalaking akala niya ay magliligtas sa kanya ay siya rin palang asset ng mga pulis na matagal na siyang minamanmanan. Sanya, may bisita ka. Ang abogado mo raw. Ang sigaw ng isang gwardya. Pagdating niya sa visitation area, hindi ang kanyang inaasahang tagapagligtas ang nakita niya. Sa harap niya ay isang dokumento ng hatol, 10 taon hanggang habang buhay dahil sa malakihang estafa at falsification of public documents. Ang kanyang pangarap na maging reyna ng lipunan ay tuluyan ng naging isang bangungot sa loob ng selda. Napasandal si Sanya sa malamig na pader. Ang kanyang mga mata ay nanatiling dilat sa gulat at kawalan ng pag-asa. Wala ng Rico na maloloko. Wala ng Clara na maaapi. Ang tanging kasama niya ngayon ay ang mga anino ng kanyang sariling kasakiman. Bumalik ang eksena sa maliit na apartment ni Rico. Binuksan ni Doña Imelda ang isang lumang radyo upang maibsan ang nakakasakal na katahimikan. Isang balita ang pumuno sa silid. Ang Maestra Clara Augusto Sevilla ay pinarangalan ngayong gabi bilang National Treasure for the Arts dahil sa kanyang kontribusyon sa pagpapanatili ng kulturang Pilipino. Ang kanyang kumpanya, ang Restored Vanguard, ay nag-anunsyo rin ng pagpapatayo ng isang libreng rehabilitation center para sa mga biktima ng aksidente. Nabitawan ni Doña Imelda ang hawak niyang plangana. Ang marahas na pagbagsak nito sa semento at ang pagtalsik ng tubig na may sabon sa kanyang muka ay tila naging huling hudyat ng kanilang ganap na pagkatalo. Tumingin siya kay Rico at nakita niyang nakatitig din ang kanyang anak sa radyo. Ang mga labi nito ay nanginginig sa isang tahimik na panalangin o marahil ay isang huling pagsisisi. Ang paniningil ng tadhana ay hindi laging madugo. Minsan, ito ay ang panonood sa tagumpay ng taong sinira mo habang ikaw ay nalulunod sa dumi ng sarili mong mga kamay. Ang bawat tawa ni Clara na naririnig nila sa radyo ay tila isang paalala na ang tunay na katarungan ay hindi nakukuha sa paghihiganti kundi sa pagpili na maging mas mabuting tao habang ang mga masasama ay kinakain ng sarili nilang kadiliman. Niyakap ni Doña Imelda ang kanyang anak. 2 kaluluwang wasak sa gitna ng isang mundong patuloy na umiikot para sa mga taong marunong magmahal ng tunay. Ang katarungan ay ganap na at ang bawat isa ay nasa lugar na nararapat sa kanila. Ang bawat simula ay hindi laging madali, ngunit sa pagkakataong ito, ang hanging humahaplos sa aking balat ay hindi na may dalang bigat kundi isang pangako ng ganap na kalayaan. Narito ako ngayon sa aming rest house sa Batangas, nakatayo sa isang balkonaheng nakaharap sa asul na dagat. Ang bawat banayad na paghampas ng mga alon sa pampang ay tila isang ritual ng paglilinis. Tinatangay ang huling pira-pirasong alikabok ng aking nakaraan. Ang sikat ng umaga ay malambot at masaya, nagbibigay ng ningning sa mga halaman ng jasmine na nakapalibot sa buong mansyon. Ang bawat samyo nito ay hindi na nagpapaalala sa akin ng sakit, kundi ng tagumpay ng isang pusong natutong muling tumibok para sa kanyang sarili. Wala na ang mga pader na nakakasakal. Wala na ang mga anino ng panlalait. Ang Maestra Clara na kilala ng mundo ngayon ay hindi na lamang isang eksperto sa pag-aayos ng mga lumang painting.
Siya na rin ang arkitekto ng kanyang sariling kapalaran. Clara, ang ganda ng umaga, di ba? Mukhang nakikiramay ang panahon sa iyong tagumpay. Ang boses ng aking ama ay puno ng kagalakan. Lumapit siya sa akin na may dalang dalawang tasa ng tsokolate. Ang singaw nito ay nagbibigay ng init sa malamig na simoy ng hangin. Kinuha ko ang tasa at dahan-dahang humigop. Ang tamis at pait nito ay tila sumasalamin sa aking naging paglalakbay. Opo, Papa. Pakiramdam ko ay ngayon lang ako tunay na humihinga. Iyong hingang walang takot na baka may magalit. Walang pag-aalinlangan kung sapat ba ako. Napakasarap po palang maging malaya. Umupo kami sa isang kahoy na upuan. Pinapanood ang mga mangingisdang dahan-dahang naglalayag sa malayo. Sa puntong ito, naramdaman ko ang isang kakaibang kapayapaan. Naalala ko ang bawat sugat na aking tinamo, ang paso sa aking kamay, ang lamig sa bodega, at ang bawat luhang pumatak sa gitna ng gabi. Ang lahat ng iyon ay nagsilbing mga kulay sa aking canvas. Kung wala ang dilim, hindi magiging ganito katingkad ang liwanag na tinatamasa ko ngayon. Isang mensahe ang pumasok sa aking cellphone. Ito ay mula sa aking foundation. Ang unang batch ng mga kababaihang tinulungan namin sa aming shelter ay nakatapos na ng kanilang vocational training sa sining at pagnenegosyo. Nakita ko ang mga larawan ng kanilang mga nakangiting mukha, mga matang puno na rin ng pag-asa. Doon ko napagtanto na ang aking paghilom ay hindi lamang para sa akin. Ito ay naging isang tulay para sa iba upang mahanap din ang kanilang daan palabas sa dilim. Papa, sa susunod na linggo ay lilipad na po ako patungong Italia para sa bagong restoration project ng Vatican. Pero sa pagkakataong ito, babalik po ako rito buwan-buwan. Dito ang aking ugat, dito ang aking kapayapaan, sabi ko habang nakasandal sa balikat ng aking ama. Gawin mo ang lahat ng nagpapasaya sa iyo, Clara. Wala ka nang kailangang patunayan sa kahit kanino. Ang buhay mo ay isang obra maestrang, tapos na ang restoration. Ang kailangan mo na lang gawin ay i-enjoy ang bawat stroke at kulay nito. Ang nakangiting tugon ni Don Augusto, dahan-dahan kong ipinikit ang aking mga mata. Hinahayaan ang sikat ng araw na dapuan ang aking mukha. Sa likod ng aking paningin, nakita ko ang imahe ng pintuang bukas, ang pintuang matagal kong kinatakutang tawirin. Ngayon, malayo na ako sa pintuang iyon. Naglalakad na ako sa isang malawak at maliwanag na daan, kung saan ang bawat hakbang ay may dalang kaisipan na ako ay sapat, ako ay mahalaga, at ako ay buo. Ang bagong simula ay hindi nangangahulugang paglimot sa nakaraan. Ito ay ang pagtanggap na ang nakaraan ay bahagi lamang ng kwento, ngunit hindi ito ang nagdidikta ng katapusan. Habang ang mga alon ay patuloy sa kanilang walang hanggang pag-awit, alam ko sa aking puso na ang pinakamagandang bahagi ng aking buhay ay nagsisimula pa lamang. Ang bawat obra maestra, gaano man ito kapino, ay laging may bahaging dumaan sa matinding pagkakasira. Ngunit sa dulo ng lahat ng paghihirap, ang tunay na kagandahan ay hindi matatagpuan sa pagiging perpekto, kundi sa katatagang bumangon mula sa pagkakaabo. Lumipas ang ilang taon na tila ba isang mabilis na pag-agos ng tubig sa ilog. Narito ako ngayon sa harap ng aking pinakamahalagang koleksyon sa pambansang museo. Ang paligid ay balot ng isang malalim at kagalang-galang na katahimikan, isang uri ng katahimikang tanging sa mga lugar lamang na puno ng kasaysayan matatagpuan. Ang bawat hakbang ko sa makinis na sahig ay nagbibigay ng isang banayad na echo na tila ba bawat tunog ay nagpapaalala sa akin kung gaano nakalayo ang aking narating mula sa madilim na bodega ng aking nakaraan. Napahinto ako sa tapat ng isang salamin kung saan nakikita ko ang aking sariling refleksyon. Ang babaeng nakatingin sa akin ngayon ay hindi na ang mahiyaing asawa na laging nakayuko. Ang aking mga mata ay may dalang lalim at ningning na tila ba hinubog ng bawat luhang aking ibinuhos noon.
Ang aking mga kamay, bagaman may mga maliliit na peklat mula sa paso ng kape at mga kemikal sa sining, ay matatag na at puno ng kasanayan. Marami ang nagtatanong sa akin, Maestra Clara, napatawad mo na ba talaga sila? Ang sagot ko ay laging isang tipid ng ngiti. Ang pagpapatawad ay hindi isang regalo para sa mga taong sumira sa iyo. Ito ay isang regalo para sa sarili mo. Pinatawad ko si Rico at ang kanyang ina, hindi dahil nakalimutan ko ang kanilang ginawa, kundi dahil ayaw ko nang magdala ng mabigat na bagahe sa aking paglalakbay. Ang poot ay tila isang kalawang na kumakain sa metal. Kung hindi mo ito aalisin, unti-unti nitong sisirain ang iyong puso. Nabalitaan ko kamakailan na si Rico ay nananatiling nasa wheelchair, nagtuturo ng mga bata sa kanilang komunidad kung paano gumuhit. Isang simpleng buhay, malayo sa karangyaan, ngunit malapit sa katotohanan. Si Doña Imelda naman ay nananatiling katuwang ng kanyang anak. Ang kanyang pagmamataas ay tuluyan ng natunaw ng panahon at kahirapan. Si Sanya ay nasa likod pa rin ng mga rehas, binubuno ang parusa ng kanyang sariling mga pagkakamali. Wala akong nararamdamang tuwa sa kanilang kalagayan, tanging isang malalim na pagkilala na ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang paniningil na dapat harapin. Nahanap ko na ang aking kapayapaan. Ang kapayapaang ito ay hindi nagmula sa yaman ng aking ama o sa katanyagan ng aking pangalan. Nagmula ito sa pagtanggap na ang bawat sugat sa aking pagkatao ay tila sining ng kintsugi, ang sining ng pag-aayos ng mga basag na seramika gamit ang ginto. Mas lalong naging mahalaga ang aking buhay dahil sa mga lamat na ito. Ang aral na nais kong iwan sa bawat taong nakikinig sa aking kwento ay simple lamang. Huwag ninyong hayaang ang pananaw ng ibang tao ang magdikta ng inyong halaga. Ang isang brilyante, kahit ilibing mo pa sa ilalim ng pinakamaruming putik, ay mananatiling brilyante. Kailangan mo lang ng lakas ng loob na linisin ang iyong sarili at muling humarap sa liwanag. Sa dulo ng aking paglalakad sa loob ng museo, lumabas ako patungo sa malawak na hardin. Ang sikat ng araw ay humahalik sa aking balat at ang samyo ng mga bulaklak ay tila isang matamis na paalam sa lahat ng sakit. Ang bagyo ay tapos na, ang restoration ay ganap na, at ang aking buhay ay isa ng obra maestrang malaya, maningning at buong-buo. Ang ganap na paghilom ay hindi nangangahulugang mawawala ang mga peklat. Ito ay nangangahulugang ang mga peklat na yon ay hindi na masakit kapag hinahawakan. At sa bawat bagong umaga, ako ay nagigising na may isang pasasalamat na pinili kong mabuhay, pinili kong lumaban, at higit sa lahat, pinili kong maging si Clara, ang babaeng binuo muli ng kanyang sariling pagmamahal. Dito nagtatapos ang aking kwento, ngunit ang aking buhay ay nagsisimula pa lamang. Ang bawat pintig ng aking puso ay isang patunay na ang pag-asa ay laging nariyan. Naghihintay lamang na iyong matagpuan sa gitna ng katahimikan.